Good morning, Brother Tim. It's already 6 p.m. here in the Philippines. And I think you're just about, it's morning time in your area. Naitag na si Madam. Okay. 24, 25, 26. Okay, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Salamat sa inyong patuloy na pagsama sa ating gawain, si Ate Alma, Pastor Claude, syempre kasama ko dito sa church, and Brother Tim from the US. Thank you so much, Brother Tim, for joining in our live devotion. Okay, and Pastor Nanding. Okay. Hopefully, some of the kids in Tracy Martires can join our devotion. Okay, good evening, Pastor Nanding, Ate Alma, sa inyo pong lahat. Okay, so start na po tayo ng ating gawain, ng ating pagtalakay. Tayo ngayon pong gabi, tayo ay nasa Isaiah chapter 37, verses 27 to 29. Ayan. Okay, so bago po tayo magsimula, tayo ay sama-samang manalangin. Let us pray. O Lord Panginoon, maraming salamat pong muli sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin. Salamat Panginoon sa nakalipas na mga oras, sa activities na nangyari dito sa church, yung meeting ng mga elders kanina at ang practice ng music. Salamat sa buhay ng music team, si Ate Alma, si Sam, si Princess, si Abby, at syempre si Kuya Bob at si Pastor Claude na kasama rin po namin. Ama, samahan mo po kami sa gabing ito sa aming pag-aaral. Kami po ay patuloy na matuto ng iyong mga salita at ito po ay mailapat namin sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, dakilang Diyos. Ikaw po ang gumabay sa amin. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so gaya nga po ng ating tinatalakay, Isaiah chapter 37 tayo. At ang pangkalahat ng sitwasyon or setting dito ay ang nabibinbin na pagsalakay o pagpapabagsak ng Assyria sa Judah. So, minaliit at nilait-lait ni Sennacherib ng hari ng Assyria ang Judah, ang mga Israelita. Minaliit niya si Haring Hezekiah at ang Diyos mismo. Talagang kung ikaw ay ordinaryong tao na wala kang malalim na pananampalataya sa Panginoon, susugod ka na doon sa lugar na iyon at makikipag-away ka na kay Sennacherib at kay Rabshakeh. Pero dito nasukat ang kontrol, ang pananampalataya ni Haring Hezekiah. Sa halip na siya ay magalit, sa halip na patulan niya physically ang mga taong nanlalait sa kanila, ang tanging ginawa niya ay dumulog sa Panginoon at nanalangin. Kaya nga doon sa ating tinalakay kagabi, sa verse 21, ang sabi doon, because you have prayed to me, dahil nanalangin ka sa akin, ito at tutugunin ko ang iyong mga pangangailangan. Kagabi sa verses
24, 25, and 26 at pong natalakay ang pagmamataas ni Sennacherib. At meron siyang sinasabi na mga bagay na kanyang ginawa, kanyang naging tagumpay sa panahon ng kanyang pangunguna. Natalakay niya even yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kagalingan sa pagpapasakop sa mga tao, yung mga puno doon sa Lebanon, at paghukay ng mga balon, at marami pang iba. Subalit ang isang bagay na hindi niya nakita dito, na ang lahat ng iyon ay ang Diyos ang gumawa, at hinayaan siya na gawin ito sa kanya, una upang subukin ang kaniyang kayabangan at ang kaniyang pagmamataas. At dito ngayon nakilala natin kung anong klaseng tao si Haring Sennacherib. He is a man of pride. So atam nating lahat, pag ang pride ang nangyari at nangibabaw sa buhay ng isang tao, walang mangyayari sa kanila. Kaya ito po ay panimulang pagpapayo sa ating lahat. Lahat ng tao may pride, pero gamitin natin ang pride natin sa tamang pamamaraan, sa tamang sitwasyon, at naandoon pa rin ang pagpapasakop at pagsunod sa Panginoong Diyos. Magandang gabi, Nanay Mercy. Salamat po sa inyong maagang pagsama. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa gabing ito, tatalakayin naman natin ang kasunod na tatlong talata, verses 27, 28, and 29. Okay, Friday the 13th po ngayon, nawa ay wala sa ating naniniwala ng sinasabi ng mundo na malas daw ang Friday the 13th. Hindi po ito malas, ito po ay swerte dahil tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Joke lang po yan. Ayan. Tapos tayo po lahat ay pinagpala ng Panginoon dahil patuloy tayong nakakapag-aral ng kaniyang salita. Okay, verse 27, ang sabi po dito, mga mamamayay na wala ng lakas, nanginig sa takot at napahiya. Sila'y tulad ng halaman sa gitna ng parang, mga murang dahoy na lantas sa araw, katulad ay damo sa bubong ng bahay, hindi pa pinuputol ay tuyo na sa tangkay. Verse 28, lahat ng iyong gawin ay nalalaman ko, hindi lingid sa akin anumang balak mo. And verse 29, dahil sa galit mo at paglaban sa akin at paghahambog mong hindi nalilihim, kaya ang ilong mo'y kakawitin ko at ang bibig mo'y lalagyan ng kandado at ibabalik kita sa pinanggalingan mo. Magandang gabi, Sister Ana. Ang tatlong talata na ito na ating nabasa ay tumutukoy sa mangyayari sa Assyria. Particularly kay Haring Sennacherib na talaga namang nagbayabang at nagmataas. Ayan. Ang lahat ng kaniyang accomplishment ay inisa-isa niya, ikinuwento niya, subalit hindi niya alam na ang lahat ng ito ay nagmula pa rin kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, at nag-iisang tunay na Diyos. Napatunayan natin dito, kagaya ng na-discuss kahapon, yung soberanya ng Diyos, na lahat ng nangyayari sa mundo ay hinahayaan, pinapayagan ng Panginoon, ito man ay doon sa mga taong masasama, dahil mayroong layunin ang Panginoong Diyos. Mayroong layunin at alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang isang naging focus ng talakayan natin kagabi, yung salitang layunin or purpose. Alam ba natin kung anong purpose natin sa buhay natin? Alam ba natin kung bakit tayo naging Kristiyano? Bakit nangyari sa atin minsan yung mga mabibigat na bagay? O bakit tayo nakakaranas ng mga sitwasyon na hindi natin maunawaan? Mayroong layunin ang Diyos. Mayroong purpose ang Panginoong Diyos sa mga bagay na ito. At ito po ang dapat nating unawain. Ang mga talatang tinatalakay natin sa gabing ito, verses 27, 28, and 29, ay nagpapahayag sa naging damdamin at pakiramdam ng mga Israelita sa panahong sila'y tinatakot ni Rabsakeh. Ang hindi nalalaman ni Rabsakeh na ang lahat ng kanyang ginagawa ay hindi nalilingid sa Panginoon. Well, napakarami na nating natalakay ng mga nakalipas na panahon na lahat ay nalalaman ng Diyos. Walang maitatago sa kanya. Hebrews 4:13. Okay, then sa talatang 27, inilarawan ng talatang ito, ang sitwasyon ng mga naninirahan sa Jerusalem at Juda. Inilalarawan sila na nawalan ng kanilang lakas
nadidismaya at nalilito at inihambing sa mga halaman o damo na madaling masira. Ang talatang ito ay bahagi ng isang malaking propesiya tungkol sa pagsalakay ng hukbo ng Assyria at pakikialam ng Diyos. Ang mga mamamayan at militar ng Juda at Jerusalem ay nakilala sa panahong iyon na malakas at makapangyarihan dahil sa pagsama sa kanila ng Diyos. Sa mga nakalipas na pag-aaral, ating na-discuss na ang Israel o ang Juda ay kinatatakutan ng mga ibang lahi dahil nakikita nila kung paano sila binibigyang proteksyon ni Yahweh, ang kanilang Diyos. Sa unang panahon ng kanilang paglabas sa Ehipto, sila ay kinatakutan ng maraming kaharian. Subalit sa pagkakataong ito, sila ay naging tila talunan na nawalan ng lakas at kapangyarihan. Dahil nga sila ay naandoon sa panahon na nilalait, ibinabagsak ng Assyria. Ang kanilang lakas ay tila nawala, ang kanilang dignidad ay hinurakan ng mga Assyrian sa pamamagitan ni Haring Senakherib at ni Rabsakeh. Sila ay nilait at maging ang Diyos na si Yahweh ay nilait. Talagang parang inalisan ng kapangyarihan. Kung pamilyar kayo doon sa kasabihang parang mga basang sisiw, ganun po ang nangyari sa mga Israelita, o parang yung asong nakabuhol ang buntot. Ibig sabihin ay takot na takot, duwag na duwag, hindi alam ang kanilang gagawin. Sasalin sa King James, nagsimula ang nagsimula ang talata sa pamamagitan ng paglalarawan sa mga naninirahan sa mga lungsod ng kaaway bilang maliliit na kapangyarihan. Ipinahiwatig sa mga lungsod ng kaaway bilang yung kanilang lakas militar ay nawala. Dating merong kahangahangang presensya, kinatatakutan na talagang nananalo sa bawat digmaan. Sa huli ay nawalan sila ng kapangyarihan sa sitwasyon ito dahil nakaharap nila yung mas powerful na bansa, ito yung Assyria. At kakaunti lamang, outnumbered ang sundalo ng Israel o ng Juda kung ikukumpara doon sa bilang ng sundalo ng mga Assyria. At may sinasabi na mas malalakas ang sundalo ng mga Assyrians. Ikinumpara sila sa mga damo na madaling mamatay at matuyo. Ang imaheng ipininta sa talatang ito ay ang kawalan ng pangmatagalang kakayahan at kapangyarihan ng tao. Ito'y patunay na ang lahat ng lakas at meron tayo ay pansamantala lamang at ang kalakasan at kapangyarihan magmumula sa Panginoon ang tanging makapagpapanatili sa atin. Walang anumang kakayahan na mayroon tayo na madadala natin hanggang sa dulo. Anytime pwede yang alisin sa atin. So napakarami ng sitwasyon na napabalita na yung mga makapangyarihang tao sa isang kisap mata, sa isang sitwasyon ay bigla na lang siyang nanghina at namatay. Bigla na lamang mayroon palang sakit at hindi na makakayang mamuno. So napakarami pong ganyan na sitwasyon. Yung mga naging presidente natin, yung mga naging opisyal ng gobyerno, talagang magugulat ka dahil mayroon palang iniindang mga sakit. Pero habang nabubuhay, nakikita natin na may makapangyarihan at mayroong napakalakas na presensya. At ganoon ang sitwasyon ng Israel. Sila ay kinatatakutan, subalit sa pagkakataong ito ay tila sila mga damo na madaling mamatay. Sabi nga doon ay tila mga damo sa bubong na hindi pa tumutubo ay namamatay na. Ito'y nagsisilbi upang bigyang diin ang lumilipas at marupok na kalakasan ng kanilang pananatili o ng kanilang pag-iral. Kung paanong ang damo ay nalalanta at natutuyo, gayon din ang lakas at kapangyarihan na nandito sa mundo. Bukod pa rito, ang pagbanggit ng damo sa mga tuktok ng bahay ay tumutukoy sa mababaw at pansamantalang katangian ng kanilang pangingibabaw. Dahil kulang ito sa kabuhayan at mga ugat na kailangan para sa pangmatagalang kahalagahan o kapangyarihan. Parang ito yung mga butil na
bumagsak sa batuhan, tumubo ng bigla, napakaganda, pero pagkaraan ng ilang oras o ilang araw ay natuyo na dahil walang sustansya na magsusustain sa kanya. So ang buhay ng Israelita sa kapanahunan ito ay ganoon ang sitwasyon. Tila ito isang mga mahihinang tao na walang kakayahan at walang anumang magagawa. They were slashed of their power, of their strength. Kaya nakakatakot na nanghihina ang mga taong ito. Muli, ang mga simbolo sa talatang ito ay nagsisilbing paalala sa mga tao na manatiling nakakapit at umaasa sa kalakasang nagmumula sa Diyos, sa halip na sa pansariling makamundong kakayahan at kalakasan. Dito sa church, lagi nating tatandaan, karamihan kanina napag-usapan din kung ano ba yung gusto mong maglingkod sa Panginoon, ano yung kakayahan mo, yung karunungan mo. So may mga nagsasabi na natatakot dahil baka pumalpak, baka magkamali, baka hindi mapanindigan yung gawain. Well, sa totoo lang po, kung ako ang tatanungin ninyo, dapat lang na magkaroon ng pakiramdam na panghihina ang isang lingkod ng Panginoon. Bakit? Kasi pag nanghina ka, doon papasok at darating ang kalakasan ng Panginoon. Parang sinasabi ni Apostol Pablo sa, I think, sa 2 Corinthians 12:9 ba yun, na kung saan ka mahina ay doon ako malakas. Kailangang maranasan nating mga tao na tayo nanghihina para tayo'y matutong lumapit sa Panginoon. Pag tayo nananatiling malakas, ang tendency nating tao, this is a human frailty. Kahinaan nating tao, yung i-ignore natin ang Diyos. Kaya makikita natin ng sitwasyon ng buhay natin, hindi tayo nananatiling malakas o makapangyarihan. Kung tayo may pera ngayon, pagdating ng isang araw, wala ng pera. Kasi ang tendency natin, makakalimutan natin ng Diyos pag tayo ay nanatiling may kakayahan o nagtitiwala tayo sa ating sariling kakayahan at karunungan. Yan po ang problema. Kaya sa pag nakaranas ng kagipitan, ng kahinaan, nang parang nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo, isipin mo, ito'y hinahayaan ng Panginoon para matuto kang lumapit sa Kanya. Tatandaan po natin yan. Pag ikay na-assign na kumanta at medyo nininervyos ka at iniisip mo na hindi mo kaya, yan ang panimula na kinakailangan mo talagang ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng bagay. Akala nyo po ba kaming nagpipreach ay perfecto? Hindi po. Itong bawat oras, bawat araw na nagdi-discuss ng devotion, sa totoo lang po, napakaraming preparasyon na ginagawa. At napakaraming pag-aaral. At maraming pagkakataon nasa kalagitnaan ng discussion, minsan nawawala dun sa linya ng pagdi-discuss. Napakahirap. So ito po yung sitwasyon na hindi hinahayaan ng Panginoon na maging mapagmataas tayo. Kasi nga kung alam ng Panginoon, kilala ako ng Panginoon kung gaano akong maging mapagmataas at mayabang noong una dahil sa mga kakayahan na nakamit sa mundo, kaya alam din ng Diyos kung paano niya ako kinukontrol. Alam ng Diyos kung paano niya ipinapaunawa sa akin na wala akong magagawa kung ako'y hihiwalay sa Kanya. Alam niyo yung sitwasyon na inaakala kong okay na okay ako, malakas ako, magaling ako, pero may isang pagkakataon na ako pala ay mahina at pwedeng bumagsak sa isang bagay na hindi natin inaasahan. So yun po. At ibig sabihin lang nito ay dapat tayong manatiling kasama at nakakapit sa Panginoon. Okay. Sa talatang 28, binibigyang diin ng talata ang kaalaman ng Diyos na nakikita ang lahat. Alam ng Diyos ang mga aksyon ni Sennacherib, kabilang ang ipinagmamalaki niyang mga tagumpay at nagawa na ipinahayag sa talatang 24 at 25. Sa talatang ito, direktang sinabi ng Diyos kay Sennacherib na nalalaman niya ang lahat ng kanyang iniisip at binabalak. Magandang gabi, Brother Edgar. Hindi ko napansin, nandiyan ka na pala. Salamat at Sister Irene. Salamat sa inyong pagsama. Sa gitna ng matinding labanang ito, ang napipintong banta ng pagsalakay, ang talatang ito ay nagpapakita ng banal na kaalaman at soberanya ng Diyos sa mga gawain ng mga tao. Binibigyang diin ng talata na alam ng Diyos
Ang mga kilos, galaw at intensyon ni Sinakerib. Ang wikang ginamit sa talata ay naghahatid ng diwa ng banal na kontrol, kaalaman sa lahat ng bagay at lahat ng mangyayari ay ayon sa plano ng Diyos. Sa talatang 20 ay binanggit din ang galit at paglaban ni Sinakerib sa Diyos. Ang talata ay sumasalamin sa pangkalahatang tema ng soberanya at kontrol ng Diyos sa mga bansa at sa takbo ng kasaysayan. Ito'y nagsisilbing paalala na walang anumang kapangyarihan o otoridad ng tao ang makahahadlang sa mga plano't layunin ng Diyos. Gaano man natin gawin, baano man tayo magsikap, sa dulo ay ang Diyos pa rin ang mangyayari. Ang plano pa rin ng Diyos ang mangyayari sa ating mga buhay. Ang banta ng Assyria ay inilalarawan na hindi gaanong mahalaga sa harap ng kaalaman at kapangyarihan ng Diyos. Sa totoo lang, baliwala yung kapangyarihan ipinagmamalaki ni Sinakerib. Okay. It's all right, Brother Tim. I'm sorry, I cannot speak full in English because most of the participants are Filipino. So probably when you come back here in the Philippines, we can discuss this between you and me, or I can provide you the materials. Thank you so much for joining, brother. Ang banta ng Assyria ay inilalarawan na hindi gaanong mahalaga sa harap ng kaalaman at kapangyarihan ng Diyos. Ang temang ito ay naaayon sa mas malawak na mensahe ni Isaiah na binibigyang diin ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at ang kaniyang pinakamataas na otoridad sa lahat ng bagay. Ito ang isang pagkakamali na hindi nakita ni Sinakerib. Bakit? Overconfident. Masyado yung pagiging self-conceited niya. Nagtiwala sa sarili dahil sa previous experiences niya. Dahil sa kanyang pagtatagumpay, inakala na niya na siya na ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Well, literally, pwedeng isipin na totoo naman. Kaya lang, hindi niya nakita na mayroong mas matalino sa kanya at ang Diyos yon. At itong mga tao ng Diyos, sina Haring Hezekiah ay higit na dakila kaysa sa kanya. Higit pa rito, tinatampok din ng talata ang kaibahan sa pagitan ng pagmamataas at galit ng hari ng Assyria at ng katatagan at pananampalataya ni Haring Hezekiah at ng mga tao ng Juda. Habang ipinagmamalaki ni Sinakerib ang kaniyang mga pananakop at nagbabanta sa soberanya ng Diyos, inilagay ni Hezekiah ang kaniyang tiwala sa Panginoon at tinahangad ang kaniyang pagliligtas. Ito'y isang patunay ng katapatan ng Diyos sa pangangalaga at pagprotekta sa kanyang bayan sa harap ng kahirapan. Yan. So dahilan sa napakatinding pananampalataya ni Hezekiah, wala siyang ibang ginawa kung hindi dumulog sa Panginoon. Hindi siya nag-isip ng anuman takot, hindi siya nagrebelde, hindi niya kinwestiyon ng Diyos, hindi siya nagalit. Sa halip siya ay nanalangin. Sa lahat ng ginawa niya ito, nakita ng Diyos kung gaano katotoo, gaano kalalim ang kaniyang pananampalataya. At yun ang naging daan para tumugon at siya ay kalingain ng Panginoon. Sa mga tuntunin ng simbolismo, ang talata ay makikita bilang isang paglalarawan ng espiritual na salungatan sa pagitan ng mga pwersa ng kasamaan at ang soberanya ng Diyos. Yung kasamaan na ginagawa ni Sinakerib at yung soberanya ng Diyos na kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay. Ang galit ni Sinakerib laban sa mga pinili ng Diyos ay makikita bilang isang imahe ng pagsalungat at puot na maaaring harapin ng mga mananampalataya. Which is sa kapanahonan natin, nangyayari ito. Alam natin na most of the time, tayo mga mananampalataya, parang tayo ang naaapi. Parang tayo lagi yung underdog or minority. Samantalang yung mga hindi nananampalataya ay parang sa tingin natin sa mundo, sila yung pinagpapala. Sila yung mayayaman, sila yung may pera, may magagandang bahay, at kung ano-ano pang luho. Bakit ganoon? Bakit hindi tayong mananampalataya nakakaranas nun? Simple lang po, kasi ang pagpapala at blessing na ipinangako ng Diyos
sa mga mananampalataya ay hindi dito sa mundo makikita, kung hindi doon sa kalangitan. Perhaps sa may lineal kingdom magsisimula. Andun po, yun yung spiritual blessing. Kaya nga po talagang hindi natin, magandang gabi, Sister Jane, hindi natin ini-entertain yung mga katuruan ng prosperity na dito sa lupa yayaman tayo, uunlad. Pero pwede naman tayong yumaman, pero alam natin na ito'y bonus point na lang. Bonus na lang ito kung mangyari sa atin. Kung ito'y biyaya ng Diyos, pero hindi iyan ang eksaktong sinasabi ng Diyos na biyaya niya o provision niya para sa atin dito sa lupa. Ang ultimate na intention ng Diyos sa ating pananampalataya ay madala tayo sa kalangitan at hindi yumaman dito sa lupa. Makikita natin dito na ang talata ay nagsisilbing pinagmumula ng paghihikayat at katiyakan para sa mga mananampalataya, dahil dito ay nagpapaalala sa kanila na ang Diyos ay lubos na nakakaalam ng kanilang mga kalagayan at nagagawa mamagitan para sa kanila. Ang isang maganda na dapat nating makita at ma-realize natin, sa kabila ng hindi natin pamamayagpag materially, nandun ang proteksyon ng Diyos. Pwedeng may pagkakataon na tayo kinukulang ng resources, wala tayong pera, minsan walang makain, lahat, may kahirapan. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, naandun ang biyaya ng Diyos at hindi niya tayo pinababayaan. Tayong lahat ay kaniyang inaaruga at lumalabas sa dulo yung ultimate purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Meron siyang plano na unti-unti ay inaalagaan niya tayo dito para hindi tayo bumagsak. Yan po ang dapat nating maunawaan lahat. Again, ang culmination, ang fulfillment ng pangako ng Diyos na pagpapala para sa mananampalataya ay sa langit natin makakamtan. John chapter 10 verse 10b, hindi po dito sa lupa. Kung meron pong mangako sa inyong mga pastor o mga Kristiyano raw, na yayaman ka dito sa lupa, pag naging born again Christian ka, huwag niyo po silang paniwalaan dahil sila po ay nambobola lang. Yan. Pinapasakay lang po kayo noon, pero hindi po ito totoo. Ang totoo, baka kunin pa nila ang kayamanan nyo o kung anong meron kayong ari-arian at sila ang magpapayaman sa sarili nila. Ayan po. Okay. Muli, ang talatang 28 ay nagpapahayag ng makapangyarihang deklarasyon ng kaalaman, soberanya at proteksyon ng Diyos sa kanyang bayan sa harap ng kahirapan. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, ang lahat ng sitwasyon. Ihinahatid nito ang mensahe ng pag-asa at katiyakan sa harap ng pagsalungat, no? At paalala ng sukdulang tagumpay ng Diyos laban sa puwersa ng kasamaan. Hinding-hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay mabaliwala sa buhay nating mga mananampalataya. Hindi niya hahayaan na tayo ay mapariwara, hindi niya hahayaan na tayo ay masira, hindi niya hahayaan na mapintasan ang kaniyang pangalan dahilan sa ating pagbagsak. Ayan ang buhay na ipinangako niya sa atin. Ayan. At ating makikita na ayan, yung salamat Brother Edgar, yung binabanggit ni Brother Edgar, yung John 14:2, it is isa sa mga result at application niyan, yung pangako ng Panginoong Hesus na sa langit, meron tayong literal na matitirahan. Meron tayong mga bahay. Dito sa lupa, wala akong sariling bahay. Ang iba sa atin ay nangungupahan, ang iba ay sa tabi-tabi lang, Pero sa langit, dahil tayo ay anak ng Diyos, meron tayong mana. At yan ay pinakamahalagang mana. Ayan. Salamat, Brother Edgar, sa lahat ng yan. Sa talatang 29, ang talata namang ito ay nagpapakita ng epekto ng ginawang paglaban ni Senakirib kay Yahweh. Tatlong bagay ang binanggit dito na ginawa ni Senakirib. Unay, galit. Pangalawa, paghahambog. At pangatlo, paglaban. Galit, hambog, paglaban. O pawang mga rebelyon, Parang naalala ko, ito yung mga gawain namin dati bago ako maging mananampalataya So, saksakan ng galit sa tao, galit sa gobyerno, galit sa Diyos, hambog, pawang kayabangan.
at yung paglaban sa gobyerno. Yan. Okay, ipinapaunawa nito na dahil sa mga ugaling iyan ni Sennacherib, siya ay direktang kukontrolin ng Diyos at walang magagawa ang ipinagmamalaki niyang kapangyarihan at impluensya. Ang salitang kandado ay imahe ng pagsasara at pagpapahinto. May binabanggit doon, yung lalagyan ng kawit ang ilong at saka yung bibig, ano? Ay ibig sabihin ay kukontrolin siya, bibihagin, isasabit. Yung naalala ko yung baka, para hindi, pag pinapakain namin yung baka, hindi ko alam, wala naman kasi magsasaka sa inyo, yung sinusupahan, nilalagyan namin pagkain na damo para mabusog, nakasabit yung ilong nun eh. Tapos binababa yung bibig para ilalagay sa loob ng bibig yung pagkain. Ang tawag namin doon ay sinusupahan. Di ko alam kung merong makaka-relate sa inyo. Saka na lang natin. Ano yan? Isa sa mga trabaho ko yan nung bata ako eh. Okay, gagamitin ng Diyos ang kandado upang pahintuin ang kaingayan ni Sennacherib sa paghahayag ng kanyang kayabangan at pagmamalaki sa kanyang mga naging tagumpay. Ito'y si Sennacherib, saksakan ng yabang. Wala nang ginawa kundi magyabang at magmalaki. Pero yun, bibigyan siya ng katapusan ng Diyos. Wala naman direktang binabanggit sa Bible, pero kung tayo'y ganyan, kung meron tayong ugaling mapagmalaki, mayabang, at kwento dito, kwento doon, lahat ng kapurihan para sa atin, nag-iingat po tayo kasi baka tayo ay pahintuin din ng Diyos. At pag ang Diyos ang nagpahinto sa atin, hindi yan simpleng stop. Baka meron pang ibang kasama yan. Nakakatakot po yun. Okay. Sa praktikal na, ito yung binabanggit ko, no? Unawain natin ito na ang mga taong maingay at wala nang ginawa kundi magmalaki sa mga nagawa o kahit maliit na bagay na nangyayari ay napapagtagumpayan ay dapat na tumahimik. Hindi na kailangan sabihin o ikwento ang mga bagay na ginawa o mga personal na katangian. Baka kandaduhan din ng Diyos ang inyong mga bibig. Ang pagkandado o pagpapahinto sa kasaysayan at mga praktikal na kwento ay ginagamit ng Panginoon upang tayo'y turuan at hindi na dapat magyabang o magkwento o magsalita ng mga bagay na hindi naman dapat. Beware! Minsan hindi naman tinatanong sa'yo kung anong accomplishment mo kinukwento mo. Di ba? Ang social media, Facebook, Instagram, Twitter, lahat na lang ng accomplishment ipinost. Nakakuha ng kapirasong certificate, ipinost. Naku po, kakaawa naman ang tawag po dyan ay KSP. Sorry. Ang sitwasyon ito ni Sennacherib ay nangangahulugan na wala na siyang magagawang ano pa man sa kanyang buhay. Siya ay magiging tila isang patay o baldado. Good evening, Nanay Ching. Salamat po. Kanina pa kayo hinihintay, di ba, Sir Claude? Siya ay magiging tila isang patay o baldado na walang magagawang anuman. Ang huling bahagi ay isang propesiya na ibabalik siya sa kanyang pinanggalingan. At ito'y mababasa natin mangyayari sa mga huling talata ng kabanatang ito. At parte, nabanggit na natin yung siya'y babalik sa Ninibe. Siya'y tatakas dahilan sa takot. Makapangyarihang hari tapos manginginig sa takot. Grabe. Yung ba yung matapang? Okay. Ang sitwasyong ito ay isang mabigat na sitwasyon. Ang dating makapangyarihang hari ng Assyria ay magiging walang silbi at walang magagawa. Kakaiba ito sa lahat ng mga nakalipas na hari ng isang makapangyarihang imperyo. Sa personal na damdamin ni Sennacherib, nandun ang pride at pagbagsak. Nabanggit ko na dati sa akin bilang pastor, ang isang pinakamasakit na sitwasyon maliban sa personal na damdamin ay yung hindi na ako magpastor. Ako'y tinawag ng Panginoon bilang pastor. Pero alam mo yung ang pwedeng mangyari na pwedeng pinakamasakit na mangyari sa buhay ko, yung umalis ako sa pagpapastor. O kaya ay ako'y nagtatanim ng simbahan, ginagamit tayo ng Panginoon na magturo, magmamahala ng simbahan. Ang isang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa akin ay yung umalis na ako sa pagpapastor sa loob ng church. Mabigat yun at masakit. Ano po? Kaya lang, ito yung sitwasyon na nangyari kay Sennacherib. Siya nagmamalaki, napakataas,
makapangyarihan, sumasakop ng mga bayan, pero dito aalisan siya ng kapangyarihan ni Yahweh. Ang bigat noon, ang sakit noon, di ba? At yan po, sa sitwasyon, yung isang tatay, iniwanan ng kanyang pamilya at hindi siya iginala, hindi recognize bilang ama. So may mga ganong sitwasyon, masakit po yan at mabigat po yung ganoon. Ang kahalagahan ng talatang ito ay nakasalalay sa paglalarawan nito ng soberanya at kapangyarihan ng Diyos sa mga bansa. Ipinakikita nito na anuman ang mga plano at pagbabanta ng makalupang mga pinuno, ang Diyos sa huli ay may hawak at ng kontrol at otoridad sa lahat. Ito rin ay nagsisilbing babala sa mga sumasalungat sa Diyos at sa mga kanyang mga tao. Nilalarawan nito ang Diyos na kayang pahintulutan ang pagmamataas, subalit sa dulo ay mayroon itong kaakmaang paghatol o resulta. Kaya beware, maging maingat tayo sa bawat bagay na ating ginagawa at sinasabi. Yung hook and bridle, ito yung nilalagay sa ilong, ayan, at saka sa bibig para siya ay hindi na makakilos. Ito ay simboliko, nagamit na nagpapakita ng konsepto ng paghatol at pagdisiplina. Sa pamamagitan ng mga simbolong ito ay pinakita ng Diyos na hindi niya hahayaan na magpatuloy sa sinakirim sa kanyang mapagmataas at papanirang paraan. Kasi nakakasira siya ng damdamin ng pananampalataya, kailangan na siyang i-eliminate. Sa mga action movies na napapanood natin, this man is already a threat, eliminate them. So, patayin na siya kasi hindi na siya nakakatulong. So, yan, parang mafia type yan no? Marami nang nalalaman ng taong ito tungkol sa ating organisasyon. Kailangan na siyang patayin. Kailangan ng kalusin. So, yun po. So, gano'n ang sitwasyon dito. Marami na siyang nagagawang damage. So, wag nang hayaang lumawak pa uli. Eliminate na siya. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga aksyon at salita. Ulit nabanggit nga natin na isang pinakamapangit sitwasyon sa buhay ng isang pastor ay yung mawala siya sa pagiging pastor. Well, marami tayo mga kakilalang pastor na nawala sa paglilingkod dahil sa natalo sa tukso, sa temptasyon ng relasyon o ng mga maling relasyon syempre. Kasi kung tamang relasyon naman, hindi naman kinakailangang parusahan ng Diyos. Kaya muli, yung awit 139, 23-24, alam nyo, buhat ng matutunan ko to, at nandiyan si Pastor Claude, hindi ko na to nilayo sa buhay ko Kasi ito yung laging napaka-importante. Laging, saliksikin mo ako, Panginoon, at ipaunawa mo sa akin kung ano yung aking mga pagkakamali para ako'y makapunta dun sa daang matuwid patungo sa buhay na walang hanggan. So, yun. Okay, sa pagkatapos ng ating talakayan sa gabing ito, ang mga simbolismo at mensahe ng talatang ito ay makapangyarihan at ito'y may malalim na kahulugan sa ating buhay. Una, yung layunin ng Diyos na tayo'y manatili sa Kanya, yung layunin ng Diyos na tayo'y manatiling mapagpakumbaba bilang mga anak niya. At huwag tayong magmataas, huwag nating iangat ang ating sarili. Hayaan natin na ang Diyos lamang ang maiangat, ang Diyos lang ang mapapurihan at hindi tayo. Soberanya at proteksyon ng Diyos at katarungan ng Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, pwede kong magmalaki. Napakaliit ng touching lives. Pero yung sistema, yung ginagawa natin na daily devotion, araw-araw, walang tapos, sa loob ng almost 3 years, ay isang, para sa akin, pwede nating ipagmalaki yan Pero hindi dapat, kasi ang lahat ay nangyayari sa biyaya at gabay ng Panginoon. Ayan. So, tayo magtulong-tulong. Hindi smooth, hindi pa totally smooth ang takbo ng touching lives. Pero nandyan kayong lahat, kasama ko kayo nagbibigay lakas sa akin, kayo ang ginagamit ng Panginoon. Siyempre kasama si Pastor Nanding, at yung ibang kasama natin, si Brother Edgar, Nanay Ching, siyempre, kayo po yung mga taong sa mga panahon na
humaharap tayo sa mga kabigatan, ito yung nagpapalakas ng damdamin ko bilang pastor. Yan po. So tayo ay magpatuloy na kumapit sa Panginoon, tayo ay magpatuloy na maglingkod sa Kanya. Marami pang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi pa natin nakikita eksakto kung ano mangyayari kinabukasan. Kaya lagi kong sinasabi sa bawat kapatiran, lalo na sa mga kabataan, yung 3 kabataan natitira dito sa church, 3 na lang buhat sa mga ilan ba kayo dati? Ang dami dati. 4 daw pati si Pastor Claude. Okay, sige. Sige na, pagbigyan na natin ito si Bon. Ayan. Napakasarap maglingkod sa Panginoon. Yung mga nangyayaring kabigatan sa atin ngayon, yung sitwasyon ninyo, may plano ang Diyos, may tinuturo ang Panginoon. Maging bukas lang ang puso't isipan natin kung paanong si Pastor Nanding nasa halos, pwede ba sabihin, nasa panahon na siya ng retirement age, pero ito pa rin siya nagpapatuloy. Si Brother Edgar, mahaba ng panahon na hindi kami nagkikita niyan, more than 20 years na, pero ito't kasama natin siya dito. Salamat sa inyong lahat. At itong buhay natin na ito ay patuloy na gagamitin ng Panginoon para magpalago, patuloy tayong makapaglingkod. Kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, hindi niya iniisip ang sariling kapakinabangan. Basta makamta niya lang, basta matupad niya lamang ang mandato ng Diyos sa kanya, ang maipahayag ang Ebanghelyo. Grabe, Acts chapter 20 verse 24, no? Napakasarap dalhin. So, tayong lahat mga kapatid, may purpose ang Diyos, may layunin. Ikaw man ay bata, ikaw bataan, ikaw man ay nanay o tatay, makikita natin later on. Alamin natin anong layunin ng Diyos sa ating buhay at tumugon tayo para sama-sama makamta natin yung tagumpay at ligaya at kapayapaan nung nagmumula sa biyaya ng Panginoon. Okay? So, salamat po mga kapatid sa inyong pagsama. Pansamantalay hanggang dyan lang muna tayo uli. At bukas itutuloy natin ang ating mga talakayan. Iilang talata na lang ang natitira sa kabanatang ito. At malapit na nating matunghayan kung ano yung ultimate na resulta ng kayabangan ni Sennacherib. Okay, so samahan po ninyo ako sa ating panghuling panalangin. O Ama naming Diyos na dakila sa lahat, tunay Panginoon ang iyong kabutihan, tunay ang pag-ibig at pagmamahal mo sa amin, tunay ang pagkalinga mo, hindi mo kami hinahayaan. Panginoon, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan. Ikaw po, Ama, ang patuloy na magturo sa amin ng lahat ng bagay. At sa mga pagkakataon na may nararanasan kaming mabibigat na bagay, ikaw po ang magbigay kagaanan dito, ipaunawa mo po't ituro sa amin ang layunin mo sa mga bagay na ito. Sa dulo ng lahat, Ama, ay patuloy ka naming maparangalan at mapapurihan. Ikaw lang amang Diyos ang aming maitaas at hindi ang aming mga sarili. Ikaw lang ang may kakayanan, ikaw lang ang may kapangyarihan sa lahat at ikaw lang ang dapat napapurihan. Salamat pong muli, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakasama namin sa pag-aaral sa gabi pong ito. Salamat po, ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon, patuloy nating parangalan ng Diyos sa ating mga buhay. God bless everyone. Bye-bye po. Bye-bye.